Ano ang gagawin mo kung kinakailangan ng anak mo ng bone marrow transplant at ang tanging pwedeng makapagligtas lang dito ay ang dati mong kasintahan na tinakbuhan mo? Pero 5 taon na mula nung huli mo siyang nakita. Ito nga ang kwento ni Nieves. Malalim ang sugat at galit sa puso ni Nieves para sa dati niyang kasintahang si Hector. Matinding hirap kasi ang pinagdaanan niya simula noong iniwan siya nito. Bukod sa nabalitaan niyang nambababae ito, ay pinagbintangan siyang nangaliwa din at hiniwalayan agad. Hindi man lang naibalita ni Nieves dito na nagdadalang tao siya. Kinailangan niyang pagsabayin ang pagre-review para sa board exam at paghahalaga sa sarili. Pinutol niya ang komunikasyon sa pamilya ni Hector tulad ng nais ng binata. Buti na lang at nandyan si Alex na kanyang pinsan para tulungan siya. Isa sa mga dagok na dumating sa buhay ni Nieves ay ang pagbagsak nito sa board exam. Nagsisi ang dalaga at hinayaan na nga lang niyang malugmok ang sarili niya nang dahil lamang sa isang lalaki dati. Kamuntikan na nga ring mawala sa kanya ang kanyang anak nang dahil sa labis na stress. Nieves, sabi ko naman sa'yo alagaan mo ang sarili mo eh. Tigilan mo na ang pag-iyak at pagmukmuk at kumain ka ng maayos. Tignan mo, imbes na madagdagan ang timbang mo lalong bumababa. Sermon nga ni Alex sa kanya. Nasa klinik sila ngayon ng kaibigan nitong Obigaini na si Marie. Tama si Alex, Nieves. Kung ayaw mo mawala ang baby, kailangan mong magdoble ingat sa sarili mo. Nakatingin si Nieves sa screen, kung saan kita niya ang munti pang sanggol sa loob ng sinapupunan niya. Tumulo ang luha niya nang marinig ang mumunting tibok ng puso ng bata. Nang dahil sa nangyari ay mas lalong lumalim ang galit ni Nieves kay Hector. Sinisisi niya ito sa lahat ng kahirapang dinanas niya. Sinumpa niya sa sariling hindi na nga niya muli itong hahayaan na makapasok sa buhay niya, maging sa buhay ng kanilang magiging anak. Sorry anak, magmula ngayon, masaalagaan ka na ng mommy. Pangako niya sa hindi pa nasisilang na bata sa sinapupunan niya. Sa awa ng Diyos ay naipanganak ni Nieves ng maayos ang bata. Isa itong ubod ng cute na lalaki na pinangalanan nga niyang Rafi. Mahal na mahal ito ni Nieves. Nang mag2 taon ito ay muling nag-take ng board exam si Nieves. At sa pagkakataong ito ay pumasa na. Sa kaparehong ospital ni Alex siya na ngayon nagtatrabaho. Tuwing pumapasok ay pinababantayan nga niyang anak sa kasambahay nila. Napapawi ang lahat ng pagod ni Nieves tuwing uuwi at madarat na ng anak na si Rafael sa bahay. Mama, Tata! Salubong sa kanila ng batang si Rafi. Bulol pa nga ito at hindi pa nakakalakad ng tuwid pero halatang lalaking matalino ito. Mas tumatagal ay mas lalong nagiging kamukha siya ng tatay niya. Komento ni Alex. Alam ni Nieves na totoo ito. Kuhang-kuha ni Rafael ang itsura ng ama. Siyang nanganak dito ay walang kaunti man lang. Nahawig sa bata o kung meron man, konting-konti nga lang. Huwag mo ngang banggitin ng taong yan. Sita ni Nieves dito, bago kinarga si Rafael. Akin lang ang baby Rafa ko. Hindi ito i-share ng mommy. Hindi ba, Rafi? Sabi nga nito. Mama! Humagikgik ang bata nang kilitiin niya nga ito. Lumabas ang biloy sa pisngi na lalong nagpa-cute sa kanya. Balang araw, lalaki ang bata at magtatanong tungkol sa ama niya. Anong plano mo? Tanong ni Alex. Matagal pa naman yun eh. Tsaka na natin pag-usapan. Alam din naman ni Nieves na hindi maiiwasan ang sitwasyong yun. At isa pa, maliit lang ang mundo. Hindi imposibleng magkita sila ulit ni Hector balang araw. Teka, ano nga palang ginagawa mo rito? May babalita lang sana ako sa'yo. Umupo si Alex sa sofa na akala mong sanay na nga sa bahay ng pinsan. Tungkol naman saan? Tanong ni Nieves, kalong ang anak. Nagpunta sa ospital ang ex mo. Napatigil si Nieves sa pagkuyakoy sa anak at tumingin kay Alex. Bakit? Medical check-up. Paalis na ulit ata ng bansa. Sagot nga ni Alex.
Hindi ko nga nabalitaang umuwi pala siya. At saka wala naman akong pakialam sa kanya, no? Ang totoo ay iniiwasan niyang makasagap ng balita tungkol kay Hector. Gusto niyang magpanggap na hindi ito kakilala. Talaga ba? Bakit parang defensive ka? Aminin mo, mahal mo pa siya, no? Tukso ni Alex. Hay nako Alex, kung mga-asar ka, pwede bang umalis ka na lang? Natawa naman si Alex sa reaksyon ni Nieves. Nabanggit ko lang at ang talim-talim ng tingin sa akin ng ex mo nang kumonsulta sa akin. Nakuha nito ang atensyon ni Nieves. Alam mo naman na akala niya lalaki kita. Hayaan mo na lang siya sa kung anong gusto niyang isipin. Tutal, hindi naman niya ako pinagbigyan magpaliwanag noon eh. Kinumusta kanya? Sabi nga ni Alex. Tumingin sa kanya si Nieves na tila may hinahanap sa mukha nito. Pilit namang kinubli ni Nieves ang kung anong nararamdaman. Ipinapakita na wala na nga siyang pakialam kay Hector at sa kung ano man ang ginagawa niya sa buhay. Anong sabi mo? Tanong ni Nieves. Sabi ko masaya ka na sa pamilya natin. Sagot nga ni Alex. Bakit naman ganyan yung sinagot mo? Baka mamaya kung anong isipin nun. Hindi ba't ikaw na rin ang nagsabi na bahala siya sa kung anong iisipin niya? Tsaka, totoo namang masaya ang pamilya natin. Ikaw, ako, ang pamangkin ko at ang aking magiging asawa na si Marie. Paliwanag ng kaibigang si Alex. Kung sabagay, tama ka naman. Teka, anong magiging asawa mo si Marie? Hindi ka nga nanliligaw sa tao, napaka-torpe mo. Natatawang pangasa ni Nieves. Darating din tayo dyan. Masayang nagkwentuhan ang magpinsan nang bigla na lang makita ni Alex na may tumutulong dugo sa ilong ni Rafael. Agad niya itong nilapitan. Nieves, dumudugo ang ilong ng anak mo. Kinakabahan niyang sabi. Ha? Agad na nagpanik si Nieves. Rafi? What's wrong anak? May masakit ba sa'yo? Baka dahil sa init, Alex. Tanong niya sa pinsan. Ngunit bago pa man makasagot si Alex, ay nawala na ng malay si Rafael. Rafael! Sabay na sigaw ni na Alex at Nieves. Bilisan mo, dalhin na natin siya sa ospital. Sigaw nga ni Alex sa natulalang si Nieves. Nanginginig sa takot si Nieves habang naghihintay ng resulta sa ospital. Buti na lang at kasama niya si Alex dahil kung hindi, ay wala siyang maintindihan sa sobrang pagpapanik. May leukemia ang bata. Kailangan niyang ma-admit sa ospital para maobserbahan as soon as possible. Sa pangalawang pagkakataon mula nang makipaghiwalay sa kanya si Hector, tila muling gumuho ang mundo ni Nieves. Leukemia? Baka naman po, nagkakamali lang kayo, Dok. Baka pwedeng ulitin po ang test. Second opinion. Hindi pa rin matanggap ni Nieves ang narinig kahit alam niyang reliable naman ang doktor sa ospital kung saan din siya nagtatrabaho. I'm sorry, Nieves. Tuluyan nang napaiyak si Nieves sa balikat ng pinsang si Alex. Alex, anong gagawin ko? Si Rafi, siya lang ang buhay ko. Hindi ko kakayanin kung... Nieves, huwag kang mawala ng pag-asa kaagad. Hindi pa babayaan ng Diyos si Rafi at nandito rin tayo, hindi natin siya pababayaan. Mula nga nang madiagnose, ang anak ni Nieves ng leukemia ay halos sa ospital na nga tumira si Rafi. Awang-awa si Nieves sa kanyang anak dahil napakabata pa nito para maghirap sa ganitong klaseng sakit. Ngunit ang tanging magagawa niya ay ipagpasa Diyos ang lahat. Hanggang sa mag-5 taon na nga si Rafael ay naka-admit pa rin ito sa ospital. Imbes na bumuti ay mas lalo pa ngang lumala ang sakit ng bata. Nieves, kailangan na ni Rafael ng bone marrow transplant. Sabi ng doktor. Ako, Dok. Baka pwede akong mag-donate. Kahit pa buong buhay niya ay handang ibigay ni Nieves para sa anak. Magpa-test ka na sa lab. Sa laboratory. Sana compatible kayo ni Rafael. Sa kasamaang palad hindi nag-match si Nieves sa anak. I'm sorry, Nieves. Pero bukod sa magulang, kapatid lang ang may malaking tsansa na mag-match kay Rafi. Pero bakit po hindi ako nag-match, Dok?
Maaari nga ang kamatch ng anak mo, Nieves. Kung maaari kausapin mo siya. Napatulala si Nieves at hindi makapaniwalang paglipas ng 5 taon ay kakailanganin nga niya ang tulong ng lalaking nanakit at nang iwan sa kanya. Noong mga panahong kailangan nga niya ito. Paano naman niya lalapitan at hihingian ng tulong ang lalaking nag-abandona sa kanya? Ni hindi nga alam ni Hector na nabuntis niya si Nieves. Wala na ba talagang ibang paraan? Tanong ni Nieves kay Alex. Tingnan mo ang anak mo na nakaratay sa higaan at halos agaw buhay na, Nieves. Isipin mo ang kapakanan ni Rafi. Ayaw mo bang gumaling ang bata? Tanong nga ni Alex. Tumingin si Nieves sa anak niyang natutulog ng mahimbing. Maputla ito at namayat ng husto. Siyempre, gusto kong gumaling ang anak ko. Kung ganon, lunukin mo ang pride mo at kausapin mo si Hector. At ganoon na nga ang ginawa ni Nieves. Isang umaga naglakas loob nga siyang pumunta sa bahay nila Hector. Hindi naman niya inaasahang nandoon ang lalaki. Malaki ang tsansa na nasa barko ito. Seaman kasi ang trabaho niya. Ngunit alam niya kung kakausapin niya ang pamilya nito ay makakarating kay Hector ang balita. 3 beses niyang pinindot ang doorbell bago bumukas ang mataas na itim na gate ng bahay. Hindi maikakailang. Noon pa man, bago pa sumampa ng barko si Hector, ay mayaman na nga ang kanilang pamilya. Sino ho sila? Tanong ng babaeng mukhang kasambahay ata nila Hector. Nandyan po ba sila? Tita Beth? Pakisabi ho, nandito si Nieves. Sabi nga ni Nieves na medyo nag-aalangan. Sinara ng kasambahay ang gate at pumasok sa loob ng bahay upang sabihin sa amo na may bisita. Napabuntong hininga si Nieves. Hindi alam kung ano bang magiging reaksyon ng pamilya ni Hector sa ibabalita niya. Paano kung ipagtulakan siya palayo ng mga ito? Pagkuway bumukas ulit ang gate at si Tita Beth na nga ang lumabas. Tiimang bagang nito, malayo sa maaliwalas na mukhang bungad sa kanya noong unang punta ni Nieves dito. Anong ginagawa mo dito? Tanong nga ni Tita Beth. Tita, itatanong ko lang po sana kung nasa Pilipinas ba si Hector o kung kailan ang uwi niya. Umismid si Tita Beth. Pagkatapos mong sakta ng anak ko, 5 taon na ang nakalilipas. Pupunta ka rito na parang walang nangyari at itatanong kung kailan siya uuwi. Anong meron, Nieves? Nauunawaan ni Nieves ang galit ng nanay ni Hector. Ngunit depensa nga niya. Tita, wala akong ginawa kay Hector. Hindi ko alam kung sino ang nagbalita at kung bakit ganun ang nakarating na balita sa inyo pero maniwala kayo na hindi ko niloko ang anak nyo. Pinsan ko po ang lalaki na kasama ko sa picture na yon. At kaya kong patunayan yon. Hindi ako naniniwala. Sabi nga ni Tita Beth. Hindi ko po kayo pinipilit maniwala. Sa totoo lang ay hindi ko naman nabalak pang magpaliwanag at wala naman akong intensyon na magmalinis pa. Wala na akong pakialam kung madumi ang tingin niyo sa akin. Pero kailangan po ng apo niyo ng tulong niyo. Marahang sabi at pag-amin ni Nieves sa matandang babae. Namilog naman ang mga mata ni Tita Beth. Apo? Iha, sinasabi mo bang may anak kayo ni Hector? Opo, tita. Nilabas ni Nieves ang kanyang cellphone at pinakita ang picture ni Rafael. 5 taon na po si Rafi. Na-diagnose siya ng leukemia nung 2 years old lang siya. Kailangan po niya ng bone marrow transplant pero hindi kami nag-match. Si Hector na lang po ang pag-asa ni Rafael. Paliwanag nga ni Nieves. Nangilid ang luha ni Tita Beth habang nakatitig sa picture ni Rafael. Kamukhang-kamukha nga siya ni Hector nung maliit pa siya. Pero bakit mo inilihim, Nieves? Pinagkaitan mo ng pamilyang apo ko. Pinagkaitan mo siya ng tatay. Tita Beth, mahulang galang lang po pero ang anak niyo ang nag-abandona sa akin. Hindi niya man lang ako binigyan ng pagkakataon na magpaliwanag. Samantalang ako, handa akong tanggapin ang kalokohang ginawa niya. Pinakita ni Nieves ang picture na sinandang katrabaho ni Hector noon sa kanya. Nakahanda naman po akong patawarin siya kahit nakita ko to. Dahil mahal na mahal ko ang anak niyo at dahil na rin sa buntis ako noon. Napasinghap si Tita Beth nang makita ang larawan. Paanong hindi magagawa ng anak ko yan?
Akala ko rin ho, tita. Pero ginawa niya. At ako pang iniwan niya? At pinagbukang masama? Kaya nang sabi ko, hindi po ako nagmamalinis. Alam ko sa sarili kong wala akong ginawang kasalanan. Nandito lang ako para humingi ng tulong. Alang-alang sa anak ko. Sa anak namin. Pakisabi na lang po kay Hector, mauna na po ako. Bahala na po kayong magsabi sa kanya. Pagkatapos sabihin nito ay tumalikod na nga si Nieves para umalis. Napahinto lamang siya nang marinig ang sinabi ni Tita Beth. Sandali, Nieves. Gusto kong makita ang apo ko. Bumisita na lang ho kayo sa ospital. Pagkabigay ng address ay tuluyan nang umalis si Nieves. Mabigat ang pulso dahil ang dating malambing na pakikitungo sa kanya ni Tita Beth ay nagbago na. Kinabukasan ay bumisita agad sa ospital ang pamilya ni Hector. Ate Nieves! Bati na ngayoy, dalaga ng si Leia. Tiyakap niya si Nieves na tila na miss niya ito ng husto. Leia, ang laki-laki mo na. Nakangiting sabi nga ni Nieves. Oo ate, nursing student na ako ngayon. Proud na balita nga nito. Pagbutihin mo ang pag-aaral mo ha? Natuwa si Nieves dahil kahit si Leia man lang ay hindi nagpakita ng hinanakit sa kanya. Mama, who are these people? Tanong ng kagigising nga lang na si Rafi. Anak, nandito ang lolo, lola at tita Leia mo. Hinawakan ni Nieves ang kamay ng anak at ipinakilala ang mga bisita. What's lolo, lola and tita? Matalino ang bata si Rafi. Hindi nauubusan ng tanong. Family sila ng papa mo, kaya family mo rin sila. Napangiting sagot nga ni Nieves. Papa, family? We have a big family? Tila excited, nahihiyaw nga ni Rafi. Sa gilid ng mga mata ni Nieves ay nakita nga niyang naluluha ang mga bisita. Binigyan niya ang mga ito ng pagkakataon na makausap si Rafael. Oh, masayang-masaya ang lola mo na nakilala kita. Hinagka ni Tita Beth, si Rafi sa noo. Pag magaling ka na, dadalhin ka ng lolo sa rancho at isasakay kita sa kabayo ko. Sabi naman ni Tito Dex ng ama ni Hector. Really po? You have a horse, lolo? Nagningning ang mga mata ni Rafael nang dahil sa narinig. Hindi lang isa apo, madami pa. Hi Rafi, ako nga pala ang pinakamaganda mong tita. Sabi naman ni Leia. But you are my only tita, sagot ni Rafael na nakapagpatawa nga sa kanilang lahat. Mama, sabi mo family sila ni Papa. Where is Papa? Napawi ang ngiti sa labi ni Nieves. Hindi alam ang sasabihin. Tumingin siya kay Leia. Pauwi na si kuya. At ang alam ko, bukas ang dating niya. Sino ang darating bukas? Halos kumawala ang puso ni Nieves. Mula sa dibdib niya, nang marinig ang pamilyar na baritonong boses na yon. Dahan-dahan siyang lumingon sa pintuan. At doon nga ay nakita niya ang nag-iisang lalaking minahal niya. Nakasuot ito ng itim na polo shirt at pantalon. Mas lalo itong tumangkad at kumuwapo. Lumaki rin ang katawan at mas naging moreno. Pero bagay sa kanya. Tall, dark, and handsome kung tawagin. Kuya, akala ko bukas pa ang dating mo. Tanong nga ni Leia. Nag-request ako agad ng emergency leave nang tumawag si mommy. Nagtama ang mga mata ni na Hector at Nieves. Ngunit kasing lamig ng yelo ang titig sa kanya. Nasaan naman ako? Humakbang papalapit sa higaan si Hector at napatigil nang makita si Rafael. Tila ito mini version niya, ngunit halatang may malubhang karamdaman dahil sa maputla at medyo mapayat nga ito. Hi, masuyong bati ni Hector sa anak. Are you my papa? Tanong ni Rafael. Nang sandaling yun ay hindi maiwasan ni Nieves na maiyak. Samot-saring emosyon ang nararamdaman, galit, panghihinayang, at pangungulila. Pero parang hinaplos ng anghelang puso niya nang magyakap ang mag-ama. Umiiyak si Rafael habang nakita naman ni Nieves na pasimpleng nagpunas ng luha si Hector. Papa, bakit ang tagal mo pong umuwi?
Nilibot mo ba ang buong world? Sabi ni Mama, nag-drive ka daw ng ship. Tanong nga ni Rafael. Ang inosenteng bata. Napatingin si Hector kay Nieves. Hindi makapaniwala sa sinabi ng anak. Ang akala niya ay hindi man lang siya binanggit ng babae sa anak. O kaya naman ay sinabing patay na siya. Sorry anak, natagalan umuwi si Papa. Umiling-iling ang bata at ngumiti. It's okay Papa, sabi ni Mama, kailangan mo mag-work para kapag magaling na ako, hindi mo na kailangang umalis ng matagal ulit. Tinakpan ni Nieves ang bibig, pinipigilan ng paghikbi. Naramdaman nga niya ang kamay ni Leia sa balikat niya. Kinokonsola nga siya. Hindi na alis ang Papa. Madami na akong naipon para lagi na akong nasa tabi mo. Talaga? Yay! Masiglang masigla si Rafi dahil sa pagdating ng ama. Ilang saglit pa ay dumating na nga ang doktor na titingin nga sa bata kaya naman pinalabas muna sila ng kwarto. Saan ako magpapatingin kung pwede akong mag-donate? Malamig na tanong ni Hector. Hindi tumitingin kay Nieves. Sa laboratory. Halika, sasamahan na kita. Sagot nga ni Nieves. Wag na, hindi naman ako engot. Malamig na sabi nga ni Hector, sabay lakad nga, palayo. Pagpasensyahan mo na Nieves. Galit pa dahil sa nangyari noon. Hindi ko pa nasabi sa kanya ang sinabi mo sa akin tungkol sa pinsan mo. Sabi ni Tita Beth. Ngayon ay mas marahan na ang pakikitungo nito kay Nieves. Okay lang tita, kahit hindi niyo na ho sabihin sa kanya. Mas nagalit noong nalaman na tinaguan mo ng anak. Dagdag pa nga ni Tita Beth. Ngumiti na lamang si Nieves at hindi nakapagsalita. Samantala habang naglalakad palayo ay saglit na nagnakaw ng tingin si Hector kay Nieves. Hindi maikakaila na may parte sa kanya ang masayang makita ito muli. Ngunit nangingibabaw pa rin ang galit tuwing naiisip na niloko siya nito noon at tinaguan pa ng anak. Pagdating sa laboratory kung saan magpapatest siya, ay nakita niya ang lalaking labis niyang kinasuklaman sa nakalipas na 5 taon. Magiliw itong nakikipagtawanan sa mga hospital staff na tila baka sundo nito ang lahat. Huwag ko lang talagang malalaman na niloloko niya si Nieves. Sabi nga ni Hector sa isip. At ano naman ang gagawin mo kung lokohin nga siya ni Nieves? Tila na nga asar na sabi ng isang parte naman ng utak niya. Napailing na lang si Hector. Pagdating sa babaeng si Nieves ay tila nasisiraan nga siya ng bait. Kahit na nga, ilang taon na ang nakalipas. Sir, ano pong kailangan niyo? Tanong ng isang nurse. Noon lamang bumaling ng tingin sa kanya si Alex. Oh, ikaw pala si Hector, nandito ka ba para magpa-test? Sabi nito. Yes, tanging sagot ni Hector. Inis na inis siya kay Alex. Kung pwede nga lang ay sinuntok na nga niya ito. Dr. Alex, para sa pamangkin niyo, siya ba ang tatay ni Rafi? Tanong ng isang nurse. Oo, siya nga. Sagot nga ni Alex. Kunot noong nagtanong si Hector. Pamangkin? Ngumiti naman si Alex at tinapik sa balikat si Hector. Oo, Hector, pamangkin ko si Rafael. Pinsang buo ko si Nieves. Matapos sabihin yun, ay naglakad na nga palayo si Alex. Parang natulos sa kinatatayuan si Hector. Pinsan niya si Nieves? Sa isip nito. Ibig sabihin, ay hindi siya nagloko noon. Hindi mawari ni Hector kung ano ang mararamdaman. Nabalik lang siya sa katinuan ng tawagin ng nurse ang pangalan niya. At gaya nga ng inaasahan nag-match ang magama. Ilang araw lang ay isinagawa na nga ang bone marrow transplant. Mama, don't worry po. I'm strong. Look po oh. Sabi nga ni Rafi sa ina at saka itinaas pa nga ang kanyang muscles bago nga siya ipasok sa operating room. Napangiti na nga lamang si Nieves. Alam ko anak, kakayanin mo yan. Nandito lang ang mama. Hinagka ni Nieves si Rafael sa noo at kumaway habang itinutulak ng mga nurse ang stretcher papasok sa operating room. Tumingin si Nieves kay Hector na ipapasok din sa operating room. Salamat. Aniya, walang kiss?
Bakit si Rafael meron? Nagulat nga si Nieves sa pilyong sinabi ni Hector. Nahihibang ka na ata. Mag-usap tayo pagkatapos nito. Pinanood ni Nieves si Hector. Pumasok sa operating room. Nagtataka sa biglaang pagkausap nito sa kanya at may pagbibiro pa. Makaraan ng ilang buwan, bumuti na nga kahit papaano ang lagay ni Rafael. Ngayong araw ay pwede na nga siyang umuwi. Ang pag-uusap na sinabi ni Hector ay hindi naman nangyari. Salamat sa pagsuporta at pagpapalakas niyo ng loob ni Rafi, sabi ni Nieves kay Hector. Sa pamilya rin ito. Walang anuman, Nieves. Pamilya ka naman namin. Si Rafael, sagot ni Tita Beth. Uuwi na ho kami sa bahay. Kapag gusto niyong bumisita, magsabi lang po kayo. Napakunot noon naman ang anak nitong si Rafael. Mama? Hindi ba sasama sa atin si Papa? Medyo pabulol pa nga. Pero matalinong tanong ni Rafael. Nagkatingin na naman sila Nieves at Hector. Kung okay lang sa mama mo anak, pwede naman akong tumira sa inyo. Mas magiging masaya pa nga akong makasama ka araw-araw. Nang sa ganun, masulit din natin ang mga panahon na hindi tayo nagkasama. Kailangan ko pang bumawi sa'yo, lalo na ngayon na kailangan mo ko. Gulat na tumingin si Nieves kay Hector. Tila ba maliit na bagay lang para dito ang tumira sa iisang bahay kasama siya. Please, Mama, kakauwi lang ni Papa. Gusto ko po siya makasama everyday. Dahil sa pakiusap ng anak ay wala nang nagawa pa si Nieves, kundi sumang-ayon. Para rin sa kanyang anak. Tuwang-tuwa naman ang mag-ama. Gaya nga ng napagkasunduan sa bahay na nga ni Nieves, umuwi si Hector. Para bang ang bilis ng mga pangyayari. Hindi ba parang masyadong maliit tong bahay mo para sa ating tatlo? Tanong ni Hector. Kung nalilitan ka, edi umuwi ka sa inyo. Ganun lang kasimple. Ismid nga ni Nieves sa kanya. Hindi ko naman minamaliit ang bahay mo. Ang sa akin lang, lumalaki na ang anak mo. Ang anak natin. Baka panahon na para lumipat sa mas malaking bahay. Sa totoo lang gusto sana ang suwestyon ni Hector na doon sila tumira sa bahay na naipundar nga niya. Pero ang alam niya ay hindi nga gusto yon ni Nieves. Hindi na. Ayos na sa amin to. Tsaka isa pa, hindi ka naman magtatagal dito. Ani ni Nieves. Sino may sabi? Aba, bakit? Dito ka na ba permanenteng titira? Wala ka bang asawa o girlfriend na magagalit kung nasa iisang bubong ka kasama ang ex mo? Masungit na tanong ni Nieves habang naghahanda ng hapunan. Sumilay ang ngiti sa mga labi ni Hector. Wala akong girlfriend. At mas lalong, wala pang asawa. Iisa pa lang ang naging girlfriend ko. Napatigil saglit si Nieves. Ngunit agad na tinuloy ang ginagawa na para bang hindi siya naapektuhan. Sa totoo lang ay masaya siya sa narinig. Ngunit nang maisip ang isang bagay, ay sumimangot nga siya muli. Nagiba ka na pala. Ang gusto mo na pala ngayon ay kasuwal na pagpapasarap lang kasama ang mga babae mo. Kumunot ang noo ni Hector nang dahil sa narinig. Ano bang sinasabi mo dyan? Ni minsan ay hindi ako gumalaw na nakipag-date man lang sa ibang babae. Pagkatapos nating maghiwalay, pagak na tumawa si Nieves. Talaga lang ah. Nilapag niya ang plato sa lamesa at tinawag nga si Rafael. Anak, kakain na tayo. Magmula nga nang tumira si Hector sa bahay nila Nieves, ay mas lalong sumigla si Rafael. Tuwing umuwi si Nieves galing duty sa ospital, ay madaratnan nga niyang magkatabi ang mag-ama sa sala. Hinihintay siya. Minsan, naglalaro. Minsan ay nakakatulog na. Isang araw, sa wakas ay nagkaroon na nga ng lakas ng loob si Hector na kausapin si Nieves. Nilapitan niya ito matapos patulugin ng anak. Pwede ba tayong mag-usap? Tungkol saan? Tanong ni Nieves. Sa nangyari noon? Agad na pinutol ni Nieves ang sasabihin ni Hector. Matagal na yung tapos. Ayoko nang pag-usapan pa. Papasok na nga sana sa kwarto si Nieves pero hinawakan nga siya sa braso ni Hector.
Alam ko na ang tungkol kay Alex. Sa totoo lang ay nahihiya siya. Simula nang malaman ito, nakipaghiwalay siya nang hindi binigyan ng pagkakataon ni Nieves na magpaliwanag. Tila nasayang ang 5 taon ng kanilang pagsasama. Mahal na mahal pa man din nila ang isa't isa. Alam mo na, lahat-lahat, ipapaalala ko sa iyo, sabi ni Nieves. At ito na nga ang flashback. Napapadalas ang pagtatalo nila Nieves at Hector 3 buwan pagkasampa ng binata sa barko. Noong una ay ayos naman ang lahat at walang nagiging pagtatalo ang magkasintahan. Kung minsan ay hindi nakakapag-usap dahil sa walang signal si Hector. Ngunit bumabawi ito ng tawag tuwing mayroong pagkakataon. Alam ni Nieves ang hirap ng trabaho ni Hector sa barko kung kaya naman iniintindi niya ito at hindi pinapairal ang pagkatuyuin. At maldita na nga siyang ugali noong nasa Pilipinas ang nobyo. Magka-video call sina Hector at Nieves nang may narinig ang dalaga sa kabilang linya. Katrabaho marahil ni Hector. Hector, nandito na yung mga babaeng kinuha ni Kapitan. Babae? Bakit may babae dyan, Hector? Galit na tanong ni Nieves. Mahal, nagbibiro lang ang kasamahan ko, wala pong babae dito. Paliwanag nga ni Hector. Ngunit simula no nag-umpisa na nga ang pag-iisip madalas ni Nieves. Hindi na nga siya kasing kampante gaya nung una. Ganto naman talaga kapag long distance relationship. Talagang masusubok nga ang tiwala niya sa isa't isa. Ang mga LDR para nga sa mga malalakas na pumasok sa ganitong relasyon. Tanong ni Nieves sa sarili, paano kung masulsulan si Hector doon at magpadala siya sa tukso? Hindi, may tiwala ako kay Hector. Hindi niya gagawin yon. Pilit kinumbinsi ni Nieves ang sarili. Pero habang tumatagal, ay dumadalang ang pag-uusap nila. Naging mapanghinala na ang dalaga. Bakit hindi ka tumawag ng 2 araw? Walang signal, mahal. May bago kasi kaming nasalubong. Kahit pinagbibintangan ay mahinahon pa rin si Hector sa pagpapaliwanag. Sus, ang sabihin mo ng babae ka. Wala akong ibang babae. Ito na naman ba ang pag-awayan natin, mahal? Magpalamig ka muna ng ulo, tatawagan kita ulit pagkagising mo. Pagod na nga kasi si Hector sa trabaho at gusto na ngang magpahinga. Pero hindi ito napansin ni Nieves na napangunahan na nga ng galit, selos, pagdududa. Niloloko mo ko eh. Nararamdaman kong mayroon kang tinatago. Panay ang iwas mo sa akin itong mga nakaraang araw. Halos hindi ka nagchat at tumatawag. Tuluyan ang naluha si Nieves habang naglalabas ng sama ng loob. Ilang gabi na kasi na hindi nga siya makatulog ng maayos dahil sa kakaisip at hindi nga siya mapakali. Mahal, pwede bang wag mo muna akong awayin ngayon? Ewan ko sa'yo, sabi naman ni Nieves pagkatapos ay pinatay na nga ang tawag. Hindi niya maintindihan kung bakit ganoon at paiba-iba ang emosyon niya nitong mga nakaraang araw. Yun pala ay nagdadalang tao na nga si Nieves. Noon niya naunawaan kung bakit mabilis magpalit ang emosyon niya. Nang mismong araw din na yun ay nakatanggap nga siya ng mensahe galing sa hindi niya kilalang tao. Hindi niya sana papansinin ito pero kinutuban na nga siya. Sino kaya to? Tanong nga ni Nieves sa sarili nang may makitang message request mula sa isang lalaki. Nang buksan nga niya, ang message ay nakita nga niya ang litrato na sined ng lalaki. Tuluyan ang nabitawan ni Nieves ang kanyang cellphone. Hindi totoo to. Hindi makapaniwalang banggit ni Nieves. Sa litrato ay makikita si Hector na tila walang damit na suot sa ilalim ng kumot habang mahimbing na natutulog sa kanyang cabin. Ngunit sa tabi ng binata ay may isang dalagang ibang lahi, hubad din at nakayakap kay Hector. Concerned lang kami sa'yo, kaya napag-utusan akong isend sa'yo tong picture na to. Sorry pero nambababae dito ang nobyo mo. Sabi pa ng lalaking katrabaho pala ni Hector. Hindi na nakasagot pa si Nieves. Halos malagutan nga siya ng hininga sa sakit nang nararamdaman niya. Hindi niya akalain na magagawa yun sa kanya ni Hector. Kinagabihan tumawag si Hector kay Nieves. Nakaupo ang dalaga sa paanan ng kanyang kama. Nakatitig
sa tumutunog niyang cellphone. Paano ko naman siya kakausapin? Hindi ko kayang tanggapin ang katakasilan niya. Pero paano naman ang anak namin? Tanong nga ni Nieves sa sarili. Napahawak siya sa kanyang impis, pangtiyan at nag-iisip ng malalim. Hindi ko gustong magkaroon ng anak ko ng babaerong ama. Pero ayoko rin naman siyang lumaki na walang ama. Ano bang dapat kong gawin? Hindi muna sinagot ni Nieves ang tawag ni Hector. Kailangan niyang makapag-isip-isip. Masama pa rin ang kanyang loob kung kaya naman. Nag-isip-isip muna siya ng ilang araw. Nilaan na nga muna niya ang oras sa pagre-review at pag-aalaga sa sarili. Linggo ng umaga pagkatapos niyang magsimba ay nakasalubong nga niya si Alex, ang pinsan niyang doktor. Nieves, long time no see. Bati nito sa kanya. Oo nga, last year pa ata tayo huling nagkita. Nakangiting bati nga pabalik ni Nieves. Halika, magkape muna tayo. Let's catch up a bit. Dahil wala namang gagawin si Nieves, pumayag siya, nagkumustahan ng dalawa at hindi na nga naiwasan ni Nieves maglabas ng hinaing dito. Naiyak siya habang kinukwento ang nangyari. Hindi ko akalain na magagawa niya akong lokohin, Alex. Akala ko mahal na mahal niya ako. Nakausap mo na ba siya? Baka naman, misunderstanding lang ang lahat. Ani nga ng pinsang si Alex. Umiling-iling si Nieves. Ilang araw na akong hindi mapakali. Madalang na nga siyang mag-chat at tumawag. Hindi katulad ng dati kaya alam kong mayroong mali. At eto nga, tama ang hinala ko. Kung ganon, hayaan mo na siya. Marami ka pang makikilala. Nang marinig ang sinabi ni Alex, ay lalong bumuhos ang kanyang luha. Pero Alex, buntis ako. Si Hector ang tatay ng dinadala ko. Natahimik si Alex ng ilang sandali. Anong plano mo kung ganon? Tatanggapin mo na lang ang pagkakamali niya? Alam mo naman na simula nang mamatay ang mama at papa, pangarap ko nang magkaroon ng sariling pamilya na buo. Na hindi broken family. Sabi nga ni Nieves. Bumuntong hininga si Alex. Kung ano naman ang desisyon mo, susuportahan kita. Nandito lang ako kung kailangan mo ng tulong. May kaibigan nga pala akong Obikaini. Sa kanya ka na, magpatingin at siguradong maaalagaan ka niya. Salamat, Alex. Bago maghiwalay, nang landas ay niyakap ni Alex si Nieves. Nukonsolang pinsan, namugto na nga ang mga mata kakaiyak. Alagaan mo ang sarili mo. Tandaan mong may bata ng mabubuo sa sinapupunan mo. Paalala nga nito. Oo naman, imbitado ka sa kasal ko. Sa susunod na taon at kukunin na rin kitang ninong ng anak ko. Anyaya nga ni Nieves. Kahit papaano ay gumaan ang kanyang pakaramdam nang makita ang kamag-anak. Sige ba, hintayin ko ang invitation. Pagka-uwi ni Nieves ay handa na nga siyang kausapin sana si Hector. Patatawarin niya ito at bibigyan ng pangangalawang pagkakataon para sa kanilang anak. At dahil na rin, sa mahal na mahal niya to. Ngunit tila nabaligtad ang sitwasyon. Tumawag sa kanya si Hector na tila galit. Nieves, paano mo nagawa sa akin to? Bungad nga ni Hector. Ha? Ano bang sinasabi mo, Hector? At bakit ka ba nagagalit? Nagtatakang tanong ni Nieves. Huwag ka nang magkaila. May nagsumbong sa akin na may lalaki ka. Nakita kayo kaninang umaga na. Nagyayakapan sa kalsada. Hindi mo na ako binigyan ng kahihiyan? Teka nga, hayaan mo muna akong magpaliwanag. Bakit ba binabaliktad mo ang sitwasyon? Hindi ko kailangan ng paliwanag mo. Maghiwalay na tayo. Sabi nga nito. Tila tumigil ang mundo ni Nieves sa narinig. Bakit ito pa ang may ganang makipaghiwalay? Ni hindi man lang ito siya binigyan ng pagkakataong ipaliwanag na si Alex, ang lalaking kasama niya kanina at pinsan niya nga ito. Samantalang siya ay handa itong patawarin kahit na ng babae ito base sa litrato. Hindi mo ba talaga ako pakikinggan? Talagang ayaw mo na? Tanong ni Nieves. Ayaw na kitang makausap. Wag mo na akong kokontakin. O kahit sino sa pamilya ko. Ang dating malambing na boses ni Hector ay punong-puno ng galit at panlalamig ngayon. Malayong malayo sa kung paano niya tratuhin at kausapin si Nieves noon.
Alam mong kahit kailan, hinding-hindi ko magagawa ang ibinibintang mo. Sabi naman ni Nieves. At tingin mo, nagsisinungaling ang litratong nakita ko? Sarkastikong tanong ni Hector. Siguro nga, ay hindi nagsisinungaling ang litrato. Pagsang-ayon ni Nieves, iniisip ang malisyosang litrato na sinend sa kanya ng katrabaho ni Hector. Hindi ba't di hamak na masakit yun? Kaysa sa litratong may kayakap siyang lalaki na siyang pinsan niya pa? Tapos na tayo, Nieves. Ayaw na kitang makausap at makitang muli. Pagkatapos sabihin nito, ni Hector ay diretsyong blinak na nga niya ang dalaga. Magmula noon, wala nang naging contact si Nieves kay Hector. And a flashback. O ngayon, alam mo ng pinsan ko si Alex. Ismid nga ni Nieves. I'm sorry. Ani ni Hector. Hindi binibitawan si Nieves. Tapos na yon. Pinaniwalaan mo na ang gusto mong pinaniwalaan, di ba? Pero Nieves, gusto ko sanang magsimula tayo ulit. Mahal pa rin kita. Hanggang ngayon. Ikaw lang babaeng minahal ko kahit na inakala kong pinagtaksilan mo ko. Pumiglas ni Nieves sa hawak ni Hector at namewang. Mahal? Hindi mo ako tinanong kung totoo ba ang nakita mo. Ang dali-dali mo kong binitawan. Ganun ba ang pagmamahal sa'yo, ha? Napakarupok ng tiwala mo sa akin. Pagkatapos ng lahat ng paghihirap na pinagdaanan ko nung iniwan mo ko, sasabihin mo ulit sa akin na gusto mong magsimula tayo? Kasi napagtanto mong ikaw ang mali? Sa tingin mo ba, ganun lang kadali yun? Sabi nga ni Nieves. Pinalis nga nito ang luhang pumatak mula sa mata niya. Sorry? 5 taon. 5 taon naghirap ang damdamin ko. Akala mo ba? Basta-basta mabubura mo yun sa simpleng sorry lang? Nilabas ni Nieves ang cellphone niya at ipinakita ang picture ni Sined noon sa kanya ng katrabaho ni Hector. Dito, hindi ka hihingi ng tawad? Hinablot ni Hector ang cellphone ni Nieves at tinitigan ang picture. Saan ang galing to? Halos masiraan ako ng bait nung nakita ko ang pruweba na ng babae ka. Pero nakahanda akong tanggapin ka ulit kahit masakit dahil minahal kita at dahil magkakaanak tayo. Pero ano, ikaw pa rin ang nabaliktad? Nieves, hindi ako kailanman nagloko. Sinungaling? Sigaw ni Nieves. Mabuti na lang at nakasarado ang pinto ng kwarto ng anak kaya hindi sila maririnig nito. Nag-chat sa akin ang kasamaan mo sa trabaho. Nang bababae ka raw. Buti nga't naawa at sinabi sa akin. Nieves, si Paul ba? Opisyal ko sa barko si Paul na ginawang impyerno ang buhay ko sa unang pagsampa ko sa barko. Hindi ko alam kung bakit galit na galit siya sa akin noon. Pero pinahirapan niya ako ng husto. Paliwanag ni Hector. Ultimo pagtulog, halos hindi ko na magawa. Madalas akong hindi pinagtitira ng pagkain. Kaya dumalang ang pagtawag ko sa iyo noon. Yun ang dahilan. Ayaw kong makita mong nangangayayat at nahihirapan ako kasi baka mag-alala ka at mag-isip ng kung ano-ano. Napatitig si Nieves kay Hector. Naluluha habang iniisip kung anong hirap ang dinanas ng dating kasintahan habang siya ay panay ang reklamo noon na hindi sila nagkakausap. Hindi ko alam na umabot pa pala sa puntong kumuha siya ng babae para lang sendan ka ng ganyang litrato para siraan ako. Maniwala ka man o hindi, walang nangyari sa amin. Natutulog lang ako niyan at hindi ko alam na meron palang babaeng pinatabi sa akin kasi paggising ko kinabukasan wala namang babae dyan sa tabi ko. Hinawakan ni Hector ng masuyo ang kamay ni Nieves. Maniwala ka, ikaw lang babaeng minahal ko at mamahalin ko habang buhay. Nieves, seryoso ako. Gusto kong magsimula tayo muli kasama ang anak natin. Hindi ko alam, Hector. Hindi ko alam kung kaya ko pang maniwala sa mga sinasabi mo o sa pangako mo. Pagkatapos sabihin ito ay tuluyan na ngang pumasok sa kwarto si Nieves. Doon ay umiyak ng umiyak. Tila nabunutan siya ng tinik sa dibdib nang malamang hindi ng babae si Hector. Pero nasasaktan siyang isipin na napakadaling itinapon ng lalaki ang pinagsamahan nila
dahil sa hindi pagkakaunawaan. Ang daming panahon ang nasayang. Ngunit iniisip ni Nieves kung paano ang mangyayari kapag binigyan siya ng isa pang pagkakataon ni Hector. Hindi na ba siya nito sasaktan ulit? O iiwan siya nito sa oras na magkaroon sila ulit ng problema? Iba na ang sitwasyon ngayon. Maaring masaktan si Rafael kung magpapadalos-dalos siya ng desisyon. Kaya naman kailangan ni Nieves ng panahon para mag-isip. Lumipas ang mga araw na hindi nagpapansinan sina Nieves at Hector. Kahit nasa isang bahay ay parang invisible ang lalaki para kay Nieves. Paalis na nga sana siya ng bahay para pumasok sa trabaho nang humarang sa harap niya si Hector. May dala itong isang bugkos ng bulaklak na tumakip sa kanyang mukha. Ano ba yan, Hector? Inis na sabi nga ni Nieves. Liligawan kita ulit, Nieves. Buo ang loob na sabi nito. Gulat na napatingala si Nieves sa kanya. Liligawan? Oo, wala akong ibang babae na gustong makasama sa buhay kundi ikaw lang. Hindi ako titigil sa panliligaw sa'yo hanggang sasagutin mo ko. Kita sa mga mata ni Hector na seryoso ito at determinadong mabawi si Nieves. Sa pagkakataong ito ay hindi na nga papayag ng lalaki na makawala pang muli sa kanya ang babaeng lubos niyang minamahal. Pero hindi kinuha ni Nieves ang bulaklak at umirap lamang bago lumabas ng bahay. Hindi na nakita ni Hector ang munting ngiti na sumilay sa mga labi ni Nieves. Pumasok siya sa trabaho na maganda ang mood at hindi ito nakalampas sa mga katrabaho niya. Lalong-lalo na nga sa pinsan niyang si Alex. Mukhang good mood tayo ah. Masaya ba ang buhay may asawa? Panunukso pa nga nito. Tse, asawa ka dyan. Nakitira lang sa amin yon para kay Rafi. Depensa naman ni Nieves. Sus, aminin mo na. Nakikipagbalikan sa'yo, no? Paano mo naman nalaman? Ngumiti si Alex at sinabing, alam ko lang, halata sa kung paano kanya tignan na mahal ka pa rin niya. Pero anong balak mo? Babalikan mo ba? Panguusisa nito. Umirap si Nieves at sumagot. Huwag nga love life ko ang intindihin mo. Isipin mo si Marie. Mukhang mauunahan ka na ng bagong lipat na doktor eh. Tila nawala ang ngiti ni Alex sa narinig. Imposible. Diyan ka na nga. Iiling-iling si Nieves nang umalis si Alex. Pikon. Miss Nieves? Lumingon si Nieves sa lalaking tumawag sa kanya. Mukha itong delivery rider at may hawak na kahon ng tsokolate at bugkos ng pulang rosas. Bakit? Tanong ni Nieves. Ipinabibigay po ni Sir Hector. Nagpatuloy sa panliligaw si Hector kay Nieves kahit na sinusungitan ito lagi ng babae. Kung sino-sino pa nga minsan ang kinakasabwat nito para lang sorpresahin si Nieves. Hindi pumapalya ang pagbibigay ni Hector ng bulaklak dito. Halos makabuo na nga siya ng sarili niyang garden dahil sa dami ng natatanggap. Hatid sundo na rin niya nga si Nieves sa trabaho. Sa ilang beses na paghaya ni Hector ng date kay Nieves ay ngayon pa lang siya pumayag. Dahil na rin sa sinusuportahan ni Rafael ang papa niya. Mama! Date papa! Nakangusong sabi nga ng cute na bata. Habang nagpapakyut ang mag-ama at napailing na nga lamang si Nieves. Magkamukhang magkamukha. Ikaw na bata ka. Ako ang nagpakahirap iluwal ka tapos ang tatay mo pa ang kawangis mo at sa kanya ka pa kumakampi ngayon. Sabi nga ni Nieves. Yumakap sa kanya si Rafi. Rafi wants mama happy. Wika ng bata. Okay sige, payag na ako makipag-date sa papa mo. Nagdiwang naman kaagad ang mag-ama. Talaga po? Thank you, Mami! Sa isip-isip ni Nieves ay napatanong siya. Talaga nga kayang posible pang sumaya ulit siya sa piling ng taong minsan na nga siyang inabandona? Dinala ni Hector si Nieves sa isang mamahaling restaurant. Buti na lang ay formal na damit ang sinuot niya. Kulay pulang besida at itim na high heels para hindi nga siya magmukhang duwende sa tabi ni Hector. Ang ganda mo lalo ngayon. Puri nga ni Hector habang pinahihila nga ng upuan si Nieves. Salamat, ikaw rin. Natawa si Hector. Maganda ako?
Piliyong tanong nga niya. Ang ibig kong sabihin, you look good. Umirap nga si Nieves ngunit sa loob-loob ay nangingiti siya. Totoo namang gwapo si Hector. Nakasuot siya ng puting long sleeve polo na itunupi hanggang siko ang manggas, itim na slacks at pinaresa ng itim na leather shoes. Tahimik na kumain ng dalawa. Panakanakay, sumusulip sa isa't isa at nag-uusap ng kaunti. At habang pauwi na nga sila, pagkatapos nga ng date nila na yon, napadaan nga sila sa simbahan sa Quiapo. Tinigil nga saglit ng lalaki ang sasakyan. Naalala mo pa ba? Tanong nga nito sa babae. Nagkatinginan nga sila. Ang alin? Kunwaring tanong ni Nieves pero never naman talagang nawala sa isip niya. Madalas tayo ditong magsimba. Sabi pa nga natin, na kapag ikakasal tayo, dito tayo ikakasal dahil marami nga tayong alaala dito. Dito tayo nagdasal para matupad natin yung mga gusto natin sa buhay, yung mga pangarap natin. At may mga pagkakataon pa na dito tayo malapit sa simbahan nagde-date para makatipid tayong dalawa. Gusto kasi natin, sariling ipon at pera natin ang ginagamit nating pang-date. Sabay natawa nga ang lalaki. Napangiti naman si Nieves. Paano ba naman niya makakalimutan ng mga romantic na moments nila sa isa't isa? Pero syempre hindi pa dito natitigil ang panunuyo ni Nieves sa babae dahil marami pa nga siyang gustong patunayan at gusto pa talaga niyang makabawi. Hindi yun ang uling pagkakataon na inaya nga ni Hector si Nieves na lumabas. Madalas ay kasabot niya ang anak na si Rafael sa mga pakulo niya upang mapasagot si Nieves. Tulad noong araw ng mga puso, nagkaisa na naman ang mag-ama para sorpresahin si Nieves at mapapayag itong lumabas ulit kasama si Hector. Anak, alam mo na ang gagawin mo, ha? Nakangiting sabi ni Hector kay Rafael sabay gulo sa kulot nitong buhok. Yes, Papa. Sumaludo naman si Rafael. Nagkalat ang flower petals mula sa pintuan hanggang sa sala. Tapos nakatayo sa gitna si Rafael. May hawak na board na may nakasulat na, Mama, please be Papa's Valentine. Habang nakatayo sa tabi nito si Hector na may hawak na bugkos ng pulang rosas at kahon ng mamahaling tsokolate, ito ang eksenang nadatnan ni Nieves pagka-uwi niya galing trabaho. Napabuntong hininga na nga lamang siya. Sa loob-loob ay kinikilig dahil para ulit siyang dalagang sinusuyong manligaw. Ano na naman to? Kunwaring pagsusungit nga niya. Tumawa naman si Rafael at itinaas ang board na hawak. Valentine's Day ngayon, Mama! Lumapit si Nieves sa anak at kinuha ang hawak nito sabay pisil sa pisngi. Ikaw talagang bata ka. Lagi na lang kumakampi sa papa mo. Sige na, Mama, mag-date na kayo ulit ni Papa. Kawawa naman po siya. Lagi na lang niya akong binabantayan sa bahay. Nakangusong pangungumbinsi ni Rafael. Nieves, pagbigyan mo na ang bata. Gatong ni Hector. Matalim na tingin ang binigay ni Nieves kay Hector. Isa ka pa. Lagi mong ginagamit ang bata para makuha mo ang gusto mo. Wala naman akong ginagawang masama. Tumingin si Hector kay Rafael. Di ba, anak? Yes, Papa. Hinawakan ni Rafael ang kamay ni Nieves at kamay ni Hector sa kabila. Pinagsiklop nga niya ang mga palad ng mga magulang. Yaya will just take care of me. Alis na kayo, Mama. Wala nang nagawa pa si Nieves, kundi ang bumuntong hininga. Sandali at magbibihis muna ako, sabi nga niya. Nanonood nga muna ng sine ang dalawa bago kumain. Pagkatapos ay pumunta nga sa malapit na park para maglakad-lakad. Nagustuhan mo ba yung pinanood natin? Tanong ni Hector. Oo, pakiramdam ko, bumalik ako sa pagiging bata. Ngayon na lang ata ako ulit nakanood ng sine at nakapaglakad-lakad ng ganito sa park mula nung ipinanganak ko si Rafael. Nakatungo ngang sagot ni Nieves. Ipinapasyal naman niya si Rafael, pero ang pagkakaroon ng ganitong panahon na wala siyang iniintindi ay ngayon na nga lang ulit niya naranasan. Naupo sila sa mahabang upuang gawa sa bato para magpahinga. Pasensya ka na, wala ko noong mga panahong pinagbubuntis mo ang anak natin at kailangan mo ko.
Bakas ang pagsisisi sa boses ni Hector. Nilingon siya ni Nieves at nginitian. Tapos na yun. Aaminin kong nagalit talaga ako sa iyo ng sobra noon. Kinamuhian kita at may kaunti pa ring sakit kapag naaalala ko. Pero wala namang magandang maidudulot ang galit, 'di ba? Kung itatanim ko pa to sa puso ko ng matagal. At isa pa, tinulungan mo si Rafi nang kailangan nga niya ng bone marrow transplant. Masaya si Rafael na kasama ka ngayon. Bumawi ka na lang sa mga panahong nasayang. Kailangan ka ng anak natin. Dagdag ni Nieves. Ikaw, hindi mo rin ba ako kailangan? Saglit nga na napatingin si Nieves sa lalaki at nag-iwas ng tingin at namula nga ang pisngi. Hindi lang ako kay Rafael may pagkukulang. Sa'yo rin, Nieves. Napakarami kong pagkukulang. Pero pangako, babawi ako. Hinagip ni Hector ang kamay ni Nieves ngunit binawi ito ulit. Hindi mo naman kailangang bumawi sa akin. At isa pa, takot na akong makarinig ng pangako galing sa'yo. Paghuway tumayo si Nieves at pinagpag ang kulay asul na bestida. Halika na, umuwi na tayo. Baka naghihintay na si Rafael. Sa gulat nga ay biglang bumuhos ang malakas na ulan. Nagsipulasa ng mga tao sa park at hinila siya ni Hector sa pinakamalapit na masisilungan. Mukhang hindi pa tutila ang ulan. Hindi pa agad titila, sabi nga ni Hector. Tumingala si Nieves sa langit at nakitang napakadilim nga nito. Gumuguhit pa ang kidlat na parang may nagbabadyang bagyo. Maayos naman ang panahon kanina, sabi niya. Biglang tumunog ang cellphone ni Nieves. Nang makita ng anak niya ang tumatawag, ay agad niyang sinagot ito. Hello, Rafi? May problema ba? Mama, sabi sa news mayroon daw pong paparating na bagyo. Delikado sa daan kaya wag na muna kayong umuwi. Sa hotel na lang po kayo magstay ni Papa. Please give the phone to Papa. Teka, Rafi anak. Mama, just listen to me po. I have to talk to Papa. Sabi nga ng matalinong bata. Kunot noong ibinigay ni Nieves ang cellphone kay Hector. Why, Rafi? Bungad nga ni Hector. Tahimik na nakikinig si Nieves sa gilid. How did you do that, anak? Okay. Thanks, little guy. Tatawa-tawang binaba ni Hector ang tawag. Anong sabi sa'yo? Bakit ka tumatawa? Nagtatakang tanong ni Nieves. Medyo naiinggit sa pagiging malapit ng magama. Palibasa ay parehas na lalaki. Akala niya ay mommy's boy si Rafael, ngunit taga ditong naagaw ni Hector. Nakikita mo ang hotel sa tapat ng park? Tinuro ni Hector ang 5-star hotel sa di kalayuan. O anong meron dyan? Rafael booked a room for us there. Ano? Tinuruan mo siguro ang anak ko, no? Gulat na sabi nga ni Nieves. Of course not. Maski ako nagulat, Nieves. Pero sa ngayon, mas makabubuti naman talaga na dito na tayo magpalipas ng gabi. Kaysa naman pilitin nating umuwi at maaksidente pa sa daan. Sabi nga ni Hector. May punto naman ito kaya sa huli ay pumayag na nga si Nieves. Hindi nga lang niya inasahan na iisang kwarto lang ang nabook ng anak ni Rafael. 5 years old pa lang may pagkapilyo na. Iiling-iling na reklamo niya. Huwag kang magalala, wala akong gagawin sa'yo na hindi mo gusto. Sabi ni Hector. Dapat lang, sa sofa ka matulog o kaya sa sahig. Sabay umirap nga ang babae. Hindi mapakali si Nieves. Kahit alam niyang wala naman talagang gagawing masama sa kanya si Hector. Noon nga lang na sila pa lang ay halos siyang nagaya dito. Ayaw nga sana siyang angkinin nito noon dahil hindi pa sila kasal. Sadyang mahal lang talaga ni Nieves si Hector. Kaya ipinagkatiwala at sinuko nga niya ang sarili dito bago ito umalis at sumampa sa barko. Hindi ka mapakali? May gusto ka bang gawin o kainin? Tanong ni Hector. Mulagat ang mata na sumigaw ni Nieves. Bastos! Sabay takip ng 2 braso sa dibdib. Napataas naman ang kilay si Hector. Ang ibig kong sabihin, baka may gusto kang kainin habang nanonood muna ng TV. Pwede akong magpaakyat ng pagkain dito. Room service. Sabihin mo lang kung anong gusto mong kainin. Teka, bakit ganyan ang reaksyon mo?
Ano bang nasa isip mo? Natatawang tanong ni Hector. Agad na namulang magkabilang pisngi ni Nieves. Ibinabangan niya ang mga braso at nagiwas ang tingin. Wala. Siguro umorder ka na lang ng kahit na ano, manonood na lang muna ako ng TV para magpaantok. Tumayo nga si Hector sa sofa at unti-unting lumapit sa kama. Hindi, parang iba ang iniisip mo kanina eh. Napasigaw ka pa nga. Tila nanunuksong ngumiti ito. Nauutal na sumagot si Nieves. Umalis ka nga sa harap ko. Tumawag ka na sa baba at magpadala ng pagkain dito. Ay nako Nieves. Hanggang ngayon ay marumi pa rin ang isip mo. Lagi mo na lang akong pinagnanasahan, kahit pa dati. Pagbibiro nga ng lalaki. Hoy, anong sinasabi mo dyan? Nananaginip ka ata eh. Parang kinakabahan tuloy ako matulog. Baka mamaya, gapangin mo naman ako tulad ng dati. Excuse me, kailan naman kita ginapang? Depensa ni Nieves. Gusto mo bang isa-isahin ko yung mga pagkakataon na ginapang mo ko? Noon nga lang una tayong nagkakilala, inuwi mo pa ako sa apartment mo at pinaghubad. Hello, lalabhan ko ang damit mo malamang. Kailangan mong hubarin. Tsaka, binigyan kita ng damit pamalit no? Tapos nung kagagaling lang natin sa family dinner, gusto mo na akong gapangin kung hindi lang ako nakapagtimpi. Tapos nung bago ako malis, ikaw din itong, Hoy, tumahimik ka na nga, ang dami mo pang sinasabi eh. Pinato ni Nieves ng unan ang nang-aasar na si Hector. Alam kasi niyang totoo na siya lagi ang nag-aaya noon sa lalaki at pulang-pula na nga ang mukha niya sa hiya. Tumawa si Hector ng malakas. Pero kung gagapangin mo ulit ako ngayong gabi, hindi ako makakapalag lalo na't dalawa lang tayo. Tsaka, sobrang miss na kita. Patuloy na panunokso nito kay Nieves. Sa pagkainis naman ay padabog na nahiga na nga lamang si Nieves sa higaan at nagtalukbong. Mariin na pinikit ang mga mata upang hindi maalala ang mga maiinit na tagpo nila noon na nag-uumpisang bumalik sa alaala niya. Ito naman, hindi mabiro. Halika na, manood muna tayo ng pelikula at kumain. Hindi na, inaantok na ako. Inis na sagot ni Nieves. Sigurado ka? Sayang at umorder na ako ng paborito mong burger, pizza, tsaka ice cream. Sabi nga ni Hector. Dahil sa mga narinig, ay nakasimangot na tumayo si Nieves sa kama. Palibhasa, alam mo yung kahinaan ko. Tinapik ni Hector ang espasyo sa tabi niya sa sofa. Maya-maya lang ay dumating na nga ang in-order nito. Masaya silang nanood habang kumakain. Tinitignan nga niya si Nieves. Naiisip nga ang nakaraan. Mahilig silang manood ng pelikula at kumain simula pa noon. Ito ang madalas nilang gawin sa apartment ni Nieves tuwing tinatamad silang lumabas. Patapos na ang pelikula nang naramdaman ni Hector na bumagsak ang ulo bigla ni Nieves sa kanyang balikat. Nakatulog pala ito habang nanunood. Dahan-dahang inalis ni Hector ang hawak na mangkok ng popcorn ni Nieves at inayos ang ulo nito sa balikat niya. Kahit nangangawit ay hindi ito inalintana ni Hector. Pinatay niya ang TV at naupo lang doon. Hindi nag-iingay at naglilikod para hindi magising si Nieves. Nang lumalim ang gabi ay nagising si Nieves sa ganoong pwesto. Agad siyang bumalikwas at lumayo dito. Nagising agad si Hector. Nagising ba kita? Tanong nito sa kanya. Hindi. Sige, dyan ka na. Lilipat na ako sa kama. Tumango si Hector at nahiga naman sa sofa. Naawa man ay tinalikuran na lang ni Nieves ang lalaki. Alam nga namang magtabi kami sa kama. Swerte niya. Sa isip-isip nga nito. Hindi nagtagal nakatulog na nga rin si Nieves. May kalikutan itong matulog kaya bumiling din ito paharap kay Hector. Samantalang si Hector ay gising na gising pa. Paano naman siya makakatulog kung nag-iisang kwarto lang? Ang kinalalagyan nila ng babaeng mahal niya at matagal na nga niyang miss na miss. Tumagilid ng higa si Hector at tinitigan ang natutulog na si Nieves. May munting ngiti sa mga labi na sumilay dito. Ipinangako niya sa sariling lahat ay gagawin niya para mahalin siyang muli nito. Kahit gaano katagal, maghihintay ako para sa'yo. Sabi nga ni Hector, kahit alam niyang hindi naman siya maririnig ni Nieves. Kinabukasan ay umuwi rin naman agad ang dalawa sa bahay.
Sinermonan ni Nieves si Rafael pero tinawanan lang siya ng anak. Ikaw Rafi habang lumalaki kay lalo ka nagiging pilyo, sita ni Nieves. Magkaka-baby sister na po ba ako? Pilyong tanong nga ni Rafael. Na ikinagulat ni Nieves. At saan mo naman natutunan niya na Ber? Sa papa mo ba? Tanong nga nito. Wala akong kinalaman dyan Depensa naman ni Hector. Tinaas pa nito ang parehong kamay na parang sumusuko sa pulis. No, Mama. Hindi ako tinuruan ni Papa. Sabi ni Tito Alex kung gusto ko ng baby sister, kailangan bigyan ko kayo ng time together ni Papa. Napakamot na nga lamang ng ulo si Nieves sa narinig. 5 taon pa lang si Rafael pero ang dami na itong nalalaman. Mahirap din pala kapag masyadong matalino ang bata. Sa isip ni Nieves ay pinapaalala sa sariling pagalitan si Alex pagpasok sa trabaho. Isang araw bigla na lamang nabanggit ni Rafael ang paglipat ng bahay. Nainis si Nieves kay Hector dahil iniisip niyang kinutsyaba na naman ito ang anak. Wala akong sinabi. Pinasyal ko lang siya sa bahay tapos siyang nagsabi na gusto niya doon na tayo tumira. Sabi ni Hector. Sa loob-loob ay natutuwa siya sa hiling ng anak kasi mas may pag-asang pagbigyan ito ni Nieves. Rafi, may bahay naman tayo Hindi na natin kailangan ng mas malaki. Sabi ni Nieves sa anak. Pero Mama, may swimming pool sa bahay ni Papa Mas masaya po doon, please. Doon na lang tayo tumira. Nagkatinginan sina Nieves at Hector. Ang isa ay naiinis habang ang huli naman ay natutuwa. Ramdam niyang matutupad na ang pangarap niyang makasama ang mag-ina sa bahay na ipinatayo naman talaga niya para talaga sa kanila ni Nieves at para sa magiging anak nila. O siya na, sige na nga. Pagpayag ni Nieves. Napatalo naman sa tuwa si Rafael at maging si Hector ay napahiyaw. Binuhat nito ang anak at tinikot-tikot sa ere. Si Nieves ay napailing na lang. Pagdating sa magama ay hindi na nga siya nanalo. Tuwing linggo ay magkakasamang nagsisimba sina Hector, Nieves at Rafael. Para nga silang buong pamilya. Kahit minsan ay abala si Hector sa mga negosyong inaasikaso nito, naglalaan ito ng araw para sa kanilang mag-ina. Kung minsan naman ay silang dalawa lang ang lumalabas. Naiiwan si Hector sa mga lolo at lola nito na giliw naman sa apo. Gaya ngayong araw, muli na namang inaya ni Hector si Nieves na mag-date. Pagkatapos sa restaurant, ay dinala ni Hector si Nieves sa lumang universidad kung saan sila unang nagkakilala. Ano naman ang ginagawa natin dito? Tanong nga ni Nieves. Nanumbalik ang lahat ng masasayang alaala nila ni Hector sa kanyang isip. Naalala mo ba yung unang araw na nagkakilala tayo? Tanong ni Hector. Napagkamalan mo pa akong security guard. Pareho silang natawa sa naalala. Mukha ka naman kasi talagang security guard nun tapos kalbo ka pa. Natatawang pangasar ni Nieves. Nakita kitang nagmamadali noon. Magulo ang buhok, pawisan at ang dami-daming bitbit. Pero ang ganda-ganda mo pa rin sa paningin ko. Napatigil si Nieves sa pagtawa nang marinig ang sinabi ni Hector. Nung hinihintay kita sa ilalim ng puno ng nara, sa labas ng eskwelahan at naglakad ka papunta sa akin, bumagal lahat sa paligid ko at parang wala akong ibang nakita bukod sa'yo. Ano bang pinagsasabi mo dyan? Masyado mo namang binibilog ang ulo ko. Umismid si Nieves para pagtakpan ang kilig. Totoo ang sinasabi ko bakit mo nga ako dinala dito ngayon? Tanong ni Nieves. Tahimik ang paligid at madilim. Wala nang klase dahil gabi na. Hindi ba dito ako nag-propose sa'yo noon? Oo. Araw ng pagtatapos nila noon. Kahit na nag-iisa sa buhay, hindi nakaramdam ng lungkot si Nieves. Noong araw na yon dahil nandoon si Hector at ang pamilya nito para sa kanya. Nieves, tumayo ka sa tabi ni Hector, pipicturean ko kayo para may remembrance kayo. Tawag nga ni Tita Beth kay Nieves. Sige po tita. Han, magpipicture tayo na buong pamilya kasama si Nieves. Suwestyo naman ni Tito Dex. Nangilid ang luha ni Nieves. Masaya ang dalaga na tanggap siya ng pamilya ng kanyang boyfriend at itinuturing na miyembro siya ng pamilya. Nieves, pwede ba kitang makausap sandali?
Tanong nga ni Tita Beth pagkatapos ng picture taking. Ano po yun, tita? Sagot ni Nieves. Nagpaalam sa amin si Hector na sa pag-uwi niya, galing barko ay magpapakasal na kayo, totoo ba? Tita, medyo kinabahan. Si Nieves dati, iniisip niyang baka hindi nagustuhan nito ang plano ni Hector. Opo, sabi ni Hector, pakakasalan niya ako pagbaba niya ng barko at pumayag ka. Opo, tita. Nagulat si Nieves sa sunod na ginawa ni Tita Beth. Niyakap nga siya nito na tila tuwang-tuwa. Naku, mabuti naman. Gustong-gusto talaga kita para sa anak ko, iha. Sana mahintay mo ang pag-uwi niya. Oo naman, tita. Mabilis lang naman na lumipas ang araw. Hihintayin ko po siya. At bakit kayo lang ang nagyayakapan dyan? Mommy, wag mo naman agawin sa akin ang future wife ko. Reklamo ni Hector na sumulpot na lang bigla sa harap nila. Future wife ka dyan. Wala pang ang sing-sing. Sabi ni Nieves. Sino nagsabing wala? Pumalakpak si Hector at nagmamadaling lumapit si Leia, ang kanyang kapatid na may dalang maliit na pulang box. Hindi ako makapaniwalang kasabot ka ng kuya mo, Leia. Bibigyan daw po niya ako ng pera, ate. Sagot naman ito at natawa naman si Nieves. At binaling ang tingin kay Hector na ngayon ay nakaluhod na nga sa harapan niya. Nieves, alam kong kagagraduate lang natin at marami pang pwedeng mangyari. Pero sigurado ako na ikaw lang ang babaeng mamahalin ko at pakakasalan. Mahal kita, my sweetheart. Will you marry me? Nagtilian ang mga estudyanteng babae na nakakita sa proposal ni Hector. Nagsigawan naman ang mga lalaki at pumalakpak. Kahit kailan talaga, ang hilig mo sa atensyon. Well, I need your answer, baby. Kinakabahan na ako. Tumatawang inilahad ni Nieves ang kamay niya sa harap ni Hector. Yes, pakakasalan kita. Napayes na nga lamang si Hector at tumayo at napasigaw sa saya. Nagsipalakpakan ng mga tao sa paligid. Walang pagsidla ng saya na nararamdaman ni Nieves ng oras na yun. Hindi niya sukat akalain na may hangganan ito. Isa yun sa pinakamatatamis na alaala ni Nieves doon. Gusto ko na sana ng ikalawang pagkakataon. Dito ulit ako magpo-propose sa'yo. Saksi ang eskwelahang ito kung paano tayo nagsimula, kung paano kita minahal, at kung gaano kita kamahal. Alam kong nagkamali ako, Nieves, o hindi kita pinakinggan. Nagpadala ako sa selos at galit. Agad, dahil na rin siguro sa hirap na dinanas ko sa barko, naghalo-halo na ang aking isipin. Lumuhod na nga si Hector sa harap ni Nieves. Pero ngayon, nangangako kung wala ng ibang papakinggan kundi ikaw lang. Mahal kita, Nieves. 5 taon na ang nasayang. Pwede ba nating ituloy ang naudlot nating kasal? Sinalubong ni Nieves ang mga mata ni Hector na punong-puno ng sinseridad at pagmamahal. Nag-iisip kung bibigyan niya ba ito ng pagkakataon maging ang sarili na sumaya ulit. Aminado si Nieves na mahal niya pa rin si Hector. Ngunit nananaig ang takot sa puso niya. Paano kung iwan siya ulit nito? Kung mayroon man siyang natututunan sa nangyari sa kanila, ay huwag magmadali. Dahil sa mga padalos-dalos na desisyon, ay nagkasakitan silang dalawa noon. Bumaba ang tingin ni Nieves sa singsing na hawak ni Hector. Pero kung hindi si Hector, ay sino pa ba ang gugustuhin niyang makasama sa pagpapalaki ng kanilang anak? At paano kung ito na ang huling pagkakataon nila? 5 taon silang nawalay sa isa't isa pero hindi nawala ang pagmamahal nila. Nakikita rin naman ni Nieves ang sinseridad sa pagbawi ni Hector. Mahal siya nito at ang kanilang anak. Sa huli ay bumuntong hininga si Nieves at sinabing, hindi lang ako masasaktan kung sakaling iwan mo na naman ako. Alam ko, Nieves, pangako, hindi ko kayang iwan o saktan ang anak ko. Maging ikaw, sagot ni Hector. Sige na nga, tumayo ka na riyan. Sige na? As in oo? Pumapayag ka ng pakasalan ako? Halos mapahiyaw sa tuwa si Hector sa narinig. Ang lakas mo ah! Hindi pa nga ako pumayag na maging nobya mo pero umuo na ako sa kasal. Tumayo si Hector at nakangisi na niyakap si Nieves. Pangako, hindi mo mapagsisisihan ng pagsagot sa akin at pagbigay sa akin ng second chance. Aba dapat lang no? Hinarap ni Hector si Nieves sa kanya, tinawakan ito sa mukha.
Mahal kita, Nieves. Mahal din kita. Walang sidla ng sayang, nararamdaman ng dalawa. Yumuko ng bahagya si Hector upang halikan si Nieves. Napapikit na lamang si Nieves nang maghinang ang kanilang mga labi. Pagkatapos ng 5 taong pangungulila, ay nakauwi na nga siya sa wakas sa bisig ng lalaking pinakamamahal niya. Ang kasal nila Nieves at Hector ay ipinagpaliban muna dahil gusto nilang maging mabuting-mabuti muna ang kalagayan ng kanilang anak. Ito rin kasi ang gagawin nilang ring bearer. Naging maayos naman ang relasyon ng dalawa. Siguro tama ang sabi ng iba na, love is sweeter the second time around. Masaya si Nieves na hindi nasayang ang pagkakataong ibinigay niya kay Hector. Hindi nasayang ang pagsukal niya dito. Makalipas ng 1 taon ay tuluyan na ngang gumaling si Rafael. Sabi ng doktor ay nakabuti daw siguro ang pagbabalikan ni Nieves at Hector sa bata. Lumakas lalo ang kagustuhan nitong matalo ang sakit. Milagro nga marahil ang paggaling ni Rafael at lubos na nagpapasalamat sila Nieves dahil dito. Malapit na nga ang ika-6 na kaarawan ni Rafael. Sabi ng pamilya ni Hector ay sila na ang bahalang mag-organize ng party dahil walang masyadong oras si Nieves at busy sa ospital. Sigurado po ba kayo? Baka masyado naman kayong maabala. Pwede naman ho akong mag-file ng leave eh. Ani ni Nieves. Naku, ayos lang. Tsaka ka na mag-file ng leave. Sa araw na lang mismo ng birthday ni Rafa at pagkatapos, alam naman naming mahirap makakuha ng leave vacation. Ang katulad yung nagtatrabaho sa ospital. Sabi ni Tita Beth. Napagtanto ni Nieves na tama ito kaya naman pumayag na siya. O siya, susukatan ka na muna namin para sa damit na isusuot mo sa party. Kumunot ang noon ni Nieves. Tita, kailangan pa ho ba talaga? Pwede namang bumili na lang. Tanong niya kay Tita Beth. Hector, baka masyado namang enggrande ang birthday party ni Rafi. Huwag ka nang masyadong gumastos. Hindi pwede, anak ko yun eh. Siyempre dapat enggrande. Celebration na rin ang pagiging cancer-free niya. Sagot nga ni Hector. Pinapanood siya habang sinusukatan ng babaeng mananahi. May tema kasi ang birthday ni Rafi kaya lahat ng damit natin ay pinapatahi. Paliwanag naman ni Leia. Ganun ba? Sige na nga, pero ngayong taon lang to Hector Ngumiti si Hector ngunit hindi nagsalita. Hindi niya maipapangako dahil hanggat nabubuhay siya, ibubuhos nga niya lahat ng kaya niya para sa kanyang mag-ina. Dumating ang araw ng birthday ni Rafael at walang nakita maski isang tao si Nieves sa bahay. Bukod sa hairstylist at makeup artist na pinadala daw ni Hector, maya-maya pa ay pinakita sa kanya ang susuoting damit. Napamaang si Nieves sa kulay puting gown na halatang pangkasal. Ano to? Halos maluhaluhang sambit ni Nieves nang dumating si Leia at Marie, parehas na nakangiti sa kanya. Halika na ate, baka naiinip na ang gurong mo. Nakakalokang sabi nga ni Leia. Inakay siya ni Leia at Marie papuntang sasakyan at gaya ng hinala niya sa simbahan sila tumigil. Hindi nagtagal pagkarating niya ay nagsimula na ang kasal. Nakita niya si Rafael na nakasuot ng tuxedo at may hawak na singsing. Huwag kang umiyak, Nieves. Ang makeup mo masisira. Biro ni Alex. Ito ang kasama niyang maglalakad sa altar. Nang matapos ang entourage, ay hudyat na para maglakad sila papasok. Nakita niya sa harap ng altar si Hector. Nakasuot ng itim na tuxedo na katulad ng kay Rafael. May luhang pumatak sa mga mata nito na agad ring pinunasan. Akala ko ba birthday party ni Rafael? Tanong nga ni Nieves nang makalapit rito. Oo nga, mamaya. Uunahin lang natin yung regalo na gusto ni Rafi. Sagot ni Hector nang nakangiti. Habang ikinakasal ay pakiramdam ni Nieves ay nasa ulap nga sila. Sa wakas ay natupad na nga ang pangako ni Hector sa kanya. Sa harap ng kanilang pamilya at mga kaibigan ay nagsumpaan ng dalawa na magmamahalan habang nabubuhay sila. Nang matapos ang seremonya ay agad na tumakbo papunta sa kanila si Rafael. Masayang masaya ito. Binuhat ni Hector si Rafael gamit ang isang kamay at inilingkis sa bewang ni Nieves ang kabila. Tumingala si Nieves at nakitang nakangiti sa kanya pareho ang asawa at anak. Wala na akong mahihiling pa.
Bulong nga nito. Lalo naman ako, Nieves. Kayo ni Rafael, ang katuparan ng lahat ng pangarap ko. Mahal kita, Nieves. Sambit ni Hector. Mahal din kita, Hector. Nagpalakpakan naman ng mga nakasaksi ng pag-iisang dibdib ni Nieves at Hector. Tunay ngang kapag ang dalawang tao ay nagmamahalan, ng totoo kahit anuman ang mangyari ay sila pa rin hanggang dulo. At dito na nga nagtatapos ang kwentong pagmamahalan nina Rafael, Hector at Nieves. Ang kanilang munting masayang pamilya na sa kabila nga ng mga sakit at pinagdaanan nila, pinili pa rin nilang magpatawad. Maraming salamat po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay ng full stories natin sa Jules Amazing Stories PH, Kat Amazing Stories PH, and Jay's Amazing Stories. Thanks for listening at shoutout po sa lahat. God bless po sa inyo. Don't forget to like, subscribe, and share. At i-hit na rin po ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bago naming uploads.